Evangelist, Pastor Ernesto Bulawan. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Salamat po sa Diyos. Purihin po ang Panginoong Diyos. Una po sa lahat po ng mga masisigasig na mga gawa po ng Ismail Parish Church. At sa lahat po ng mga dumadalo. Salamat po sa lahat. Kaya nga mga kapatid, tayo ay nakapakilig na naman ang araw ng Panginoon. Mas masanawa ang Panginoon sa ating mga puso at isipan ang mga dalisay na aral po na nakasulat na ihatid po sa ating Assistant Pastor Alexander Endorno. Kaya nga po mga kapatid, ang aral na ating napakinggan sa umaga po na ito ay tungkol po sa tunay na Diyos at ang tamang pagsamba sa Diyos. Maliwanag na po mga kapatid, ang ating sinasamba ang Panginoong Jesus sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil ito po ang pangaral po ng Smyrna Christ Church of the Philippines. God is the Holy One. Kaya nga po, pamagitan po ng tagapangasiwa na si Pastor Absalon na Sergio, na tinawag po ng Panginoon siya po ay pinakayagan. Kaya nga mga kapatid, sa ngayon, ang tinig ng Panginoong Diyos ay nasa kanyang mga hinirang o pinili. Kaya huwag nating sayangin at sayahin ang mga panahon natin sa mundo ito. Huwag nating kaligtaan ang ating pagkakatipon. Dahil ito po talaga ang utos ng Panginoon upang tayo ay magsitibay sa ating pananampalataya. May panahon po sa lahat ng bagay mga kapatid, panahon ng pagkalong, panahon ng pagsasalita, panahon ng pakikinig. Kaya mga kapatid, napakahalaga ang tayo ay makinig ng mga salita ng Diyos. Dahil ang Diyos natin ay banal, tayo ay laging pinapatnubayan, pinapangunahan sa aral ng ating Panginoon. Tayo ay laging maging matyaga sa lahat ng bagay sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo ay magsipanalangin ng buong tiyaga. Ito po ang mga payo aral ng Panginoon. Efeso Kapitulo 6, versikulo 18. Kaya mga kapatid, purihin lagi ang Panginoon. Sabi doon sa Jeremias, Kapitulo 32, versikulo 17. Panginoong Diyos, narito, iyong ginawa ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong malaking kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong ulat na kamay. Walang bagay na totoong napakahirap sa iyo. Kaya purihin po natin ang Panginoon ng isang palakpak. To God be the glory. Praise God. Hallelujah. 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 In Jesus Christ's name. Kaya gumagalak sa Panginoon mga kapatid, sapagkat ang lahat ng ating ginagawa, ito ay nakakahawa. Kaya pag maging magalak tayo, nakangiti tayo sa isang pagkaibang lupa, mga puriner, pagka sila ay ating niningitian, maganda ang kanilang mood. Ibig sabihin, maganda ang kanilang pag-unawa sa atin. Pag tayo ay nakangiti sa kanila, sa mga taga-ibang bansa. Ay napakahalaga ng pagngiti, mga kapatid. Dahil sabi ng Panginoon, ang kagalakan ay sekreto ng ating kalakasan. Kaya nga mga kapatid, lagi tayo magpatuloy sa pananalangin, sa pagpapaalalahanan sa isa't isa.
Balikan ko yung Efeso, Kapitulo 6, versikulo 18. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mga puyat sa buong kagagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Kaya, ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay mabisa. Kaya napakahalaga na tayo ay mapanalangin at nag-iingat sa ating mga sinasabi. Napakahalaga niya sapagkat pagka tayo ay nag-iingat, hindi natin mabibigyan ng access ang masamang espiritu na pagala-gala lamang sa kapaligiran. Ibig sabihin sa ating isipan. Huwag natin bigyan ng daan ang diablo. Laging isabuhay, isapuso ang mga aral at payo ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ang ating pagkakatipon ay may isang awit, may isang aral. Ang aral na ating napakinggan ay yung ipinagsa ni Assistant Pastor. At ang awit na ating napakinggan ay yung mga binabasa. Sa unang pagbasa, pangalawa at ikatlo. At ang mga awitin na pagpupuri sa Panginoon. At ang pahayag, ito nga po sinasabi ng iyong abang lingkod, upang tayo ay makapag-ingat. Huwag natin mabigyan ng access ang masamang espiritu sa ating mga puso't isipan upang huwag tayo guluhin. Upang maging kalmado lang lagi tayo sa ating paglalakbay patungo sa kaharian, sa bayang banal ng ating Panginoon. At may isang wika sa pagbabasa po ni Pastora Cynthia kanina. Kaya mga po mga kapatid, napakahalaga ng salita ng Diyos. Hebreo Kapitulo 4, versikulo 12. Maliwanag sinasabi doon, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 kalib at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. At walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyang ating pagsusulitan. Kaya nga po mga kapatid, salamat sa Diyos na feel natin ang presensya ng Panginoon sa ating pagkakatipon. Mayroon tayong peace of mind, mayroon tayong kagalakan, sapagkat tayo ay binuhay ng Diyos sa mga patay. Tayo ay mga bagong buhay na kay Kristo. Ang mga dating buhay, ang mga lumang buhay ay lumipas na. Kaya isabuhay natin lagi ang mga aral at payo ng ating Panginoon. Laging mabuhay sa kabanalan at sa kaamuan. Tayo lumayo sa lahat ng kalikuhan. Malakas ang agos ng sanglibutan ito. Huwag tayong patatangay. Huwag nating salubungin ang agos sapagkat tayo ay matatangay. Ibig sabihin, panuonin mo lang. Huwag mong salubungin para tayo ay maging kalmado naman. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1. Ito po ang mga tagubilin na pinalalayuan sa atin ng Panginoon. Ikalawang
Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 5. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtumayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang tulig, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga panalintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga palalo, mga matitigas ang ulo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Kaya mga kapatid, ito ang tagubilin ng ating Panginoon. Lumayo tayo sa mga salitang nabanggit. Maging masunurin sa mga magulang, huwag magreklamo. Lagi magpasalamat sa Panginoon. At sa unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 11, patuloy. Last 2 verse. Datapwat ikaw, unang Timoteo 6:12. Datapwat ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ibinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos. Laging magpuri sa Panginoon sa buong panahon. Laging awitan, pasalamatan, dakilain, luwalhatiin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. To God be the glory. Salamat po, mga